bakit kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin at bigla na lamang umurong sa napag-usapan ang mga ito matapos na mabunyag sa publiko ang malaking pangalan na hindi raw dapat mabanggit. Kaya't narito nga ang full video kung saan ibinunyag nga ni Senator Dante Marcoleta ang di umano'y halatadong galawan nitong si Tito Soto at Boying Remulla dahil sa umano'y biglaang pagbaligtad nito sa kanilang kasunduan hingil sa pagbibigay ng Witness Protection Program para sa mga testigo patungkol sa maanumalyang flood control project. Sapagkat malinaw naman po sa batas, kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na nag-a-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo Sabi ko sa inyo, may mga PR machine ang Pilipinas. Marami dyan ang trabaho PR machine. Sino yon? Halimbawa, ako politiko, kakausapin ko si PR. Kakausapin ko, ito yung kwento, ito yung script. Bahala ka nang kumausap sa mga media. Yan ang totoo. Alam mo yung mga media, kakausapin. Kasi barya lang ang sahod yan Hindi ako nagbibiro Iko-compare mo sa vlogger, barya lang ang sahod yan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto, magandang pag-usapan mga kababayan, Soto and Boying, guilty! My goodness! So pag-uusapan natin yung mga kababayan, hindi lang mga politiko ang mga buhaya, pati mga live stream media buhaya. Nandiyan, mamaya pag-usapan natin muna to. Tapos mamaya manood tayo ng full video. At bago muna lahat mga kababayan, sa lahat ng mga nanghihingi ng sardinas ni Boy Sarsa, yan, namimigay tayo ng kahit papanong ayuda sa ating mga subscribers. Siyempre, hanapin mo ako sa aking Facebook page dito. Yan. At congratulations po sa mga napili ko. I-type nyo lang naman yun Tatype nyo lang yan. Makikita nyo sa Facebook. Mag-PM lang kayo doon mga babayan. Kung gusto nyo, dito sa Boy Sardinas. Yan. Mag-PM lang kayo dyan. Tapos, ano ang dahilan kung bakit kayo dapat ang mapili ko na mabigyan ng konting ayuda ng sarsa ni Boy Sardinas? So, ano pang hinihintay nyo? PM lang kayo dyan. At yung mga nagko-comment po dito sa ating mga video at nanghihingi kayo ng sarsa ni Boy Sardinas, mag-comment po kayo dyan. Pero doon po ang pinaka marireplyan ko kayo doon sa aking page. Kasi bawal po kayo dito magbigay ng details at mga Gcash. Huwag kayo maglalagay dyan ng Gcash nyo mga kababayan. Doon marireplyan ko kayo kaagad. At may napipili po tayo. Siyempre, kahit pa paano, meron tayong revenue. Sineshare po natin yan at kung gusto nyo makita kung sino yung mga tutulungan natin, doon po kasi ako nagcha-charity sa aking page. Pero dito, syempre, subscribers ko kayo, namimigay din tayo ng sardinas kasi nanghingi kayo huwag nyo i-skip yung ads sa ating mga babaeng dyan dahil ibibigay ko rin sa inyo yan. So, eto na, simulan na natin tong ating issue, mga kababayan! Boom! Nako, eto na. Si Boying at si Soto ay guilty. Bakit ko sinabi? Dahil nga mga babayan, si Senator Marcoleta ang bumanat. Siyempre, pag attorney mga babayan ang nagsalita. Ito kasi mga to, hindi naman to mga attorney. Bagay, naggagaling-galingan lang sila. Basta sabihin nila, ibalik mo na Diskaya yung itong mga nakurakot natin. Sama nyo naman yung sarili nyo. Ba't sila na magbabalik? Ito si Senator Marcoleta mga babayan, huwag nyo munang pilitin ibalik kasi hindi pa nga tapos yung investigation. Di ba mga babayan, dapat nasa saligang batas, nasa batas yung pangbabawi ng mga nakurakot. Di ba? Kaso ito mga to, dinanon po nila yung tawag dito, sino-shortcut mga babayan. So si Senator Marcoleta pumalag. Ito naman tong dalawa, ayun, biglang natameme. Kasi yung sinabi ni Senator Marcoleta, talagang na sila nasupalpal sila mga babayan. At yun nga, sa kabila po nun mga babayan, yung state witness na hiling
ni Diskaya ay hindi po binigay po nitong ni Remulla at ni Soto. So, gano'n kaya itong totoo? Mamaya panoorin natin itong full video kay Senator Marcoleta. At dito naman, sa mapapanood yung full video, reaction na natin si Boss Banat Bay, yung boss namin sa Banateros Brothers. Siyempre, subscribe nyo sila. So mga babayan, dito kasi mapag-uusapan yung mga live stream media tulad dito, di ba? Si Trillanes, kung mamakalat yung vlog natin na si Trillanes mga babayan ay nagsampa ng kaso kay Bongo, no? Plunder case. Pati ba naman si Tatay Digong nakakulong na nga, kinasuhan pa. Ito si Trillanes talaga mga babayan, patay na nga yung tao, papatayin pa. Lugmok na nga si Tatay Digong, lulugmukin pa ng gusto. Grabe, syempre naman si Trillanes mga babayan, ano po yan new attack dog ni Bongbong Marcos. Syempre, kung talaga mapapatunayan mo naman, Mr. Trillanes, itong si Bongo at si Tatay Digong ay talagang nagnakaw, yung plunder case na sinasabi mo. O di sige, ituloy nyo yung kaso. Pero pag kayo ay natalo at hindi mo napatunayan yan, ano ka namin dyan, tatadyakan ka namin. Di ba? At kung talaga na si Bongo, Senator Bongo ay dawit dyan sa anumalyang plunder na isasampa mo, di palakpakan, panalo ka. Di ba? At dito rin mga babayan, itong mga live stream media pag-usapan natin. Bakit itong si Trillanes laging highlight sa sa mga balita, 'di ba? Talagang kinakalat ho talaga nila na proud sila kay Trillanes. Talagang bayaran po talaga tong mga live stream media na to. At dito mapag-uusapan, 'di ba? Malilit naman kasi ang sweldo ng mga mga media mga babayan. Tapos ang dami pa nilang boss, 'di ba? Tulad kami mga vlogger, mga babayan. Dito kasi mapag-uusapan din. Kami mga vlogger po, mga babayan. Ang sinusweldo po namin, yung nanonood, ikaw Mare, ikaw. O, 'di ba? Pinanood mo 'to. Tapos may ads na lumabas dyan. Yan po yung naiipon-ipon na nagiging sweldo namin ng mga banateros. Oo. Ito po kasing mga live stream media ito mga babayan, ay kung hindi sila gumawa ng fake news, di ba? Kung hindi sila magkagawa ng maraming views, hindi po magkakaroon sila ng sweldo. At syempre malilit lang naman po ang mga sweldo niyan. Sabi nga ni Boss Banat Bay, walang sinabi yan sa mga vlogger, yung mga ano na yan, yung mga reporters na yan. Yung mga nasa baba, yung nasa taas, malalakas na yan. Di ba? Yan yung malalakas na yung power ng mga yan. Pero yung mga iba, kailangan ay tumanggap sila ng bayad. Lalo, tinan nyo naman, tinan nyo naman mga babayan. Di ba? Itong si Trillanes, biruin nyo, laging highlight yung kanya mga pinaggagawa. Hindi mo? Samantalang pagka Duterte, pagka ang BP Sara, pagka nagbigay ng tulong, wala, blackout news, no? Pero pagka si Bongbong Marcos ang lumakad na, abay, laging highlights din. Tingnan nyo naman. Vice President yan, bakit nyo siya ginaganyan? Bakit kayo galit sa kanya? Pati itong live streaming niya, dapat wala kayong kinikilingan kasi nga media kayo, di ba? Ngayon, kaming mga DDS, kung bumabanat man kami sa administrasyon ng Marcos, mga babayan, kasi, nire-reaction na namin, yung nakikita namin ng mga napapanood namin. Di ba? Ngayon, kung may makikita kami na maganda sa ginagawa ni Bongbong Marcos, mga babayan, yan din, i-content namin. Ito papalakpakan. Sabi nga ng Banateros Brothers, pagka tama, palakpakan. Pero pagka mali ang ginagawa, tadyakan. Hindi ba? Ito, papalakpakan ba namin itong si Trillanes? Siguro, papalakpakan namin to mga babayan pag naipanalo niya yung plunder case niya, Bongo, at ni Tatay Digong. Di palakpakan natin. Kasi kailangan din palakpakan si Trillanes dahil naipanalo niya yung plunder case na isasampa niya dito sa kay Tatay Digong at kay Bongo. Di ba? Pero hanggat wala pa na sasama din sa video, at least may on the record po tayo mga babayan. Pag ito si Trillanes sumablay, tatadyakan natin yan. Di ba? Yun ang pinaka main topic natin mga babayan. Itong si Trillanes ay talagang mga babayan, talagang tuta, new attack dog dati si Anticlear, di ba? Ngayon nawala na si Anticlear, si Trillanes naman mga babayan. Siya naman ang new attack dog at ay matapang, no? At dito rin sa video ito mga babayan, makita nyo naman, di ba, si Manong Chabet, di ba, binanatan si Bongbong Marcos. Ngayon, itong live stream media, inungkat naman yung kanyang mga anomalya ni Manong Chabet. Di ba? Inungkat.
Ngayon, si Manong Chavez bumanat, boom! Di ba? Paano ako magkakaroon ng ghost project hindi nyo nga ako binibigyan ng budget? Hindi ba? Tapos meron pang nasabi itong si Manong Chavez na nagbenta ako ng lupa. Halos kalahati lang yung ang aking nakuha, yung mga nabayad sa kanya. Kasi halos donation na lang din yung naibenta niyang lupa. Kasi para maipamigay sa gobyerno. Hindi ba? Tapos gaganyanin yung si Manong Chavez. Subukan nyo kasi si Manong Chavez, mga babayan, may utak to, may utak, hindi to bangag, no? Talagang di pinagtutulungan siya ngayon dahil kada banat nyo, mga babayan, sa administrasyong Marcos, titirahin ka at pagtutulungan ka. Kaya mag-iingat. Pero si Manong Chavez, sabi niya, ba't ako magkakaroon ng ghost project? Hindi nyo nga ako binibigyan ng pondo. O yan ang tututukan din natin. So ngayon, kung si Manong Chavez ay masasampa ng kaso, tututukan natin yan. Tignan natin kung sino ang magwawagi. Siyempre, yan yung ating mga binabalita sa inyo, mga babayan. Yan yung mga nagiging issue. So balik tayo dito kay Boying, mga babayan, sa kay Soto. Ngayon, sa pagsupalpal ni Senator Marcoleta, mga babayan, dito sa dalawang ugok na nagrurunong-runungan, mas magaling pa sa batas, di ba? Di ba yung si Erwin Tulfo, parang pinanigan pa nila yung Bendalo, pwede rin mas mataas ang tao kaysa sa batas. Nako naman. Tignan nyo, mga babayan, anong kaibahan ng mga hindi nag-aral, hindi nagsunog ng kilay, tapos nagkaroon ng posisyon dyan sa Senado, di ba? Kung ano-ano mga pinaggagawa nila, basta sarili nilang opinion, sige. Pero syempre, may mga abogado dyan. Dapat ikaw yung batas, di ba? Ikaw yung batas nandyan ka mismo sa Senado Dapat ipatupad mo rin yung batas. At nasa batas din yung inyong mga pinaggagawa. Kasi nakatutok ang tao sa inyo, pagtatawanan kayo kung ang batas ay binabali nyo. Di ba, mga kababayan? Itong mga live stream media, di ba? Mga kawatan na rin. Depende sa bayad. Pag ikaw ay malaki ang bayad mo sa live stream media, lagi ka naka-highlights. Lagi kang mabango sa taong bayan. Hindi ba? Ngayon, itong sabihin ni Boss Banatbay, sa mga DDS or sa mga vloggers, itaas natin yung antas, huwag tayo magpe-fake news. Ngayon, mga kababayan, ang fake news na sinasabi nila ay talaga nagbabalita. So, nagre-research din kami. Ngayon, pagka yung napapanood nyo ng full video, yan po yung nire-reaction na namin at nagko-komento po kami. Di ba? Yung po kasing mga ibang nagbablagal-blagiran lang, talagang pinipake talaga nila. Pati itong mga live stream media ay talagang gagawa din talaga ng issue para mapag-usapan. Depende po yan sa laki ng bayad. Okay, mamaya mapapanood natin yan kay Boss Banatbay. Ngayon, nireactionan natin yung sinabi ng boss namin. Kasi ako, nasa baba lang ako Ako nagre-reaction lang din. Ako Banateros brother, vloggers ako. Yung mga boss namin, nire-reaction na natin at bibigay din tayo ng komento. Yun, mga kababayan. At dito naman sa ginawa naman ni Senator Marcoleta, talaga naman ay mapapahiya po talaga yung nagpipipilit, no? Oo. Ito, biruin mo yung protection, yung witness protection, di ba? Nagbagong isip ni Remulla. Ang sabi nga ni Soto dati, di ba? Hindi na kailangan bigyan ng witness protection yan. Bilyon-bilyon ng pera niyan. Kahit 100 ang tawag dito, ang kunin na bodyguard niyan, walang problema, hindi mo kayang ubusin ng pera. Biruin mo, ikaw nandyan ka mismo sa Senado, ganyan sasabihin mo sa media, at napanood ka ng maraming tao, milyon na tao nakapanood sa'yo. Biruin mo si Soto, ganyan sasabihin niya. Ibig sabihin, nagpapatawa ka lang. Hindi ba? Tapos ngayon, di ba? Si Soto, umalis na, ngayon binalik nila. Dapat hindi na ibalik yan. Yung nandun, si Senator Marcoleta, si Senator Cayetano, yun ang ibalik nyo dyan. Yan ang ipalit nyo. Ba't pinipilit nyo pa rin si Lacson? So, alam na. Talagang luto talagang ginagawa nila, mga kababayan. Niluluto talaga tayo sa sarili natin mantika. So, ayaw talaga nilang mahanap or ma-detect kung nasaan talaga ang mastermind. Baga pinapaikot-ikot na lang tayo At dito sa video na ito, mga babayan, mapapanood nyo po mamaya si BP Sara. Sana matapos nyo po yung video para mapanood nyo po yung sinasabi ko. Dahil sinabi dito ni BP Sara, ay pinapaikot na lang tayo. Yung investigasyon, nililihis nila. Makikita na ba naman yung investigasyon tututumbok na? Babaguhin na naman nila. Grabe, no? Kawawa naman talaga itong si BP Sara, mga babayan. Wala talaga siyang magawa, no? At dito, mga babayan, ang sabi din ni BP Sara dito,
ay wala naman siyang sinabi na Marcos resign. Ang sinasabi niya lang, magpa-drug test itong si Bongbong Marcos. At sabi, kaso, bakit ayaw kaya niya mga babayan? So may tinatago po itong si Bongbong Marcos. Napaka-simple lang eh. Ikaw presidente, nagkakaroon ng issue sa buong Pilipinas na ikaw ay sinasabihan ng bangag. Dapat ipatunayan mo na hindi ka bangag, magpa-drug test ka, magpa-hair follicle test ka. Kaso ayaw niya mga babayan. Kaso hindi talaga matatapos yung issue na to. Nasabihan siya ng bangag. Napakaraming mga kababayan natin na sinasabihan siya ng bangag. Kung akong presidente, okay, ipapahiya ko kayo. Dahil sinasabihan niyo ako ng bangag, sige, mag-live tayo, mag-test drug ako, mag-drug test ako para mapahiya kayong lahat ng mga demonyo kayo. Diba? Dapat ganun. Kaso ayaw niyo mga babayan eh. So, hindi natin mapipilit. So, konting tiis na lang tayo at yung ginagawa ni Remulla mga babayan na impeachment, sabi nga natin, di ba, dati nga tama yung mga hinala natin na itong si Boying Remulla isa rin po ng alas na para ma-impeach talaga itong si BP Sara. Lahat naman eh. Hindi naman nila tinitira yung talagang mastermind about sa flood control scam. Ngayon, ang inaano naman nila, inuuna naman nilang mga babayan, yung impeachment. Yung tawag dito, plunder case ni Tatay Digong at ni Bongo, di ba, nililihis nila. Tama nga yung sinabi ni BP Sara, mga babayan, na wala silang matatapos na investigasyon kasi, investigasyon, meron na naman bago. Sige, doon na naman tayo, hanapin mo doon. Kasi nga mga babayan ko, yung mastermind nandun sa Senado. Paano nga pong mahuhuli natin ng mga mastermind, sila mismo nag-iimbestiga? My goodness. Napo po. Ngayon mga kababayan, kayo na mo mag-analyze dito sa ating video. Ngayon tapusin mo yung video na to kasi ang lupit na mga sabihin to ni Boss Balatbay sa poll ang mga live stream media. At dito rin, kasalita din dito si Senator Marcoleta. At kung gusto mo pang ituloy, dituloy mo. Mas maganda yon. Kasi kung hindi mo pa tutuloy, naikwento ko na rin sa iyo yung laman ng video at nagkomentaryo na rin tayo sa full video na mapapanood natin. Ganito na lang yung ating content. So maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga video dyan. Shoutout sa mga kumare ko dyan. Yung mga nangihingi ng sardinas ni Boy Sarsa, doon po kayo, sa page ko kayo mag-comment. Hindi ko kayo marireplyan dito. Huwag kayo maglalagay ng details nyo dyan. Bawal. Bawal ko rin kasing ilagay yung link ng page dito sa YouTube kasi bawal din. Hanapin nyo lang, itatype nyo lang na gayon, makikita nyo naman. Nasa 500,000 followers na yan, may get. Di ba? Huwag kayong mag-subscribe sa huwag kayong mag-PPM sa Aero Metal Guard na main na hindi siya 500,000 followers kasi baka ma-scam kayo. At congratulations po dun sa mga nabigyan natin ng GCash, hindi napapakita. Basta alam na nila yan kung sino yan sila. Yung mga nandyan pa, humanda kayo kasi bibigyan ko rin kayo ng pa-GCash para sa sardinas ni Boy. Okay? At saka, syempre, pagka mas marami tayong blessings, marami kayong shares ng mga video natin at maraming likes, syempre, pag tumataas yung ating mga revenue, mas marami pa tayo mabibigyan ng sardinas. At mas marami pang matutulungan si Boy Sardinas sa mga charity mission natin. Kaya hindi lang tayo DDS mga babayan, meron din tayong tutulungan. At kung anong blessings ko, blessings nyo rin. Kaya simulan mo na to Boy! I-play mo na yan! See you on my next vlog! Meron pa tayong video susunod na to, full video panoorin nyo. At magkomento kayo. Napakahalaga mga kababayan ng komento nyo sa ating bawat video. Alright, let's go! Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magko-qualify sa witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. At hindi natin palalagpasin ang katarantaduhan ng gobyernong ito. Akala nila pagkatapos ng mga palusot nila at diversion na ginagawa nila ay lalagpas sila sa mga ganitong klaseng patutsada nila. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ang tindi ng laban natin ngayon Ang laban natin ngayon, hindi lamang po laban sa mga pinklawan, sa mga komunistang animal na mga terorista, pati ho sa media. Ay talaga nga naman ang media, oo. Ang media noche, alam naman po natin yung mga yan, talagang karamihan sa kanila. Mga konti na lang ang natitirang matinu-tinu dyan. Pero karamihan po sa kanila ay bayaran. Alam po natin yan. Bakit ito natin masasabing bayaran? Kasi nga po, yung mismong gobyerno
merong mga stock sa kanila. Ibig sabihin may pagmamay-ari, may shares doon sa kanilang kumpanya. Alam mo, dapat isabatas yan, ipagbawal yan eh. Dahil kung atin pong sinasabi na fourth state ang media, di ba? Fourth state ang media, ang ibig sabihin po nun, di ba? Ang executive, legislative, at saka itong judiciary ay independent, supposedly. Pero nakikita naman natin sa Pilipinas na hindi totoo yan, di ba? In a very, very realistic, hindi nangyayari yung pagiging independent ng tatlo na yon. Tapos, supposedly, may fourth state, which is the media and the social media. Magkakasama na ho ngayon yan. Pero ngayon, kahit media, ay tila hinahawakan na rin po ng legislative. At ng mga politikong gahaman sa pera. Alam naman natin yan eh. Gago! Di ba po? Kitang-kita natin yan. Sila ho ay merong mga shares sa media. So definitely, imposible yung magkaroon ng tamang pananaw kung ganyan. Kaya nga patuloy natin sinasabi dito sa ating page na ito eh. Sa mga banateros, kayo ang aming sandigan, kayo ang aming boss dahil kayo naman ang nagpapasahod sa amin eh. Sa bawat views na pinanonood ninyo, kayo ang nagpapasahod sa amin. Kaya ako, mga kababayan, ako particular ha, wala akong pakialam kung may tatamaan sa sasabihin ko. Wala akong pakialam. Ako po kasi yung tipo ng taong meron akong mga resources na hindi ko maaaring pangalanan, pero may mga alam po tayo bago po tayo nagsasalita dito. At alam nyo mga kababayan, minsan masakit man ang katotohanan, talagang tatamaan ng marami sa atin dahil alam mo, makikita ko talaga yung mga kakabalastugan ng iilan sa atin, lalo na yung mga politikong sarili lang naman ang pinopromote. Sa totoo lang, wag tayo, naamoy ko yan eh. Oo, aso kasi ko eh. Oo, malakas ang pang-amoy ko. Lalo na sa mga mababantot na politiko. Yan ang katotohanan. Hindi ako nagbibiro. Naaamoy ko kagad yan kasi sanay na tayo sa ganyan eh. Yung mga feeling hero na politiko. Yung para lang sa sarili nila. At ay naku po, malakas po ang pangamoy natin dyan. At wala tayong pakialam kahit tamaan po sila. Bakit to? Kayo naman po mga viewers ang sumusuporta sa amin. Diba? Kaya nga ako sinasabi nila, vlogger ka lang, banat bay. Ha? Vlogger ka lang. Anong lang? I mean, sa akin bakit nyo nilalang lang ang vlogger? Tandaan ninyo, 2016, vlogger ang nagpanalo kay Pangulong Duterte. Ha? Walang kumamping media dyan. Vlogger lang ang kumampi kay Pangulong Duterte. Yet, nakita nyo naman, di ba? Kung paano nanalo si Pangulong Duterte through the people. Not me ha, I'm not saying akong vlogger ha. Lahat po ng vlogger. Kaya, galangin natin. Kaya nga patuloy ko sinasabi sa mga kasamahan ko, iangat natin ang antas ng pagbablog. Huwag tayong papasok sa fake news. Alam na nating sablay itong post na ito. Huwag na nating sakyan. Alam mo kasi may mga vlogger nga naman din na kung may fly-by-night na media, yung tinatawag na media-medyahan, meron din ganung vlogger. Yung vlogger-vloggeran. Nakahawak lang ng cellphone, vlogger na. Dapat iangat natin yung antas ng pagiging vlog. Dapat, pag sinabing vlogger, may respeto. Totoo, matapang, walang pinapanigan. Talagang merong bagang paninindigan at walang boss. Yan ang pinagkaiba natin sa media. Yung mga media, ang daming boss niyan. Ang daming dadaanan niyan para lumabas yung balita. Bawat dadaanan niyan, may binigyan na ni ganito, binigyan na ni congressman, binigyan na ni ganyan. 'Di ba? Binigyan na ni Sabi ko sa inyo, may mga PR machine ang Pilipinas. Marami diyan ang trabaho PR machine. Sino 'yon? Halimbawa, ako politiko, kakausapin ko si PR. Kakausapin ko, ito yung kwento, ito yung script. Bahala ka na kumausap sa mga media. Yan ang totoo. Alam mo yung mga media, kakausapin. Kasi barya lang ang sahod yan eh. Hindi ako nagbibiro Iko-compare mo sa vlogger, barya lang ang sahod yan. Kaya nga yung mga media nagiging vlogger eh. Tapos, ang gagawin, syempre may pera. Tatanggapin nila ngayon yun para baguhin yung kwento. Ang vlogger, hirap sila. Depende na lang kung pipitsugin vlogger. Pero kung ang vlogger medyo angat-angat na, hirap sila dyan. Hindi nila makukuha basta-basta yan. Kasi ayaw nilang masira yung integridad nila sa views. Halimbawa lang, bakit ako papayag doon sa nag-alok sa akin ng 500? Diba, nakikwento ko sa inyo ito at napatunayan natin yan through other testimony. 500,000, baratan lang si VP Sara Duterte. Bakit ko ba kagatin yun? I mean, kaya ko naman kitain yun. Sabi nga, ano ang tawag doon? Basic yan, basic. 500,000, basic yan. Kayang-kaya natin kitain yan. Bakit ko kakanain yan? Bago ba kayo? Sisirain ko yung integridad ko. Sisirain ko yung katulad ng ginawa ng tarantadong Pinoy.
Kilala nyo si Tarantadong Pinoy? Diba? Ibinenta na yung kaluluwa para lang doon sa amount na yun. O kung magkano man, scholarship, pabahay, pachup. Hindi ka ko nung masabi yun, ha? Di ba? Oh. Ibibenta ko ba? Hindi. Kasi nga, yun ang kabuhayan ng animal na yun. Tayo ang mga matitinong vlogger na nasa social media, especially YouTube, na nagpapakita ng muka, kaya natin kitain yan eh. At yung kita dyan, sabihin na natin, kikita ka na 500 kada buwan, ganito. Hindi ako magpapaka-plastic sa inyo. I'll be honest with you. Ba't di ko kinagat yun? Tanginang yan, 500,000, sige, kitain mo ng ilang buwan yan. Katulad ngayon, nilaglag na nila yung mga vlogger nila. Hindi, ang dami na nilang nilaglag na vlogger ngayon. Nagkukumahog na yung mga animal na yan. Hirap na. Bakit? Yung nagbabayad sa kanila, laglag na eh. Di ibinenta nyo na yung kaluluwa nyo doon sa tao na yun, na politiko na yun. Laglag na yung politiko na yun, na nalaman na talagang kurap. Di patay ka ngayon. Bakit? Sira integrity mo. Paano ka ngayon magbablog? Sira na integrity mo. Kung kinagat ko yung 500 na yun, laglag na yung putang inang politiko na yun. Di iwan ako sa ere. I mean, in the long run, you will earn that. Kasi yung integrity mo nandyan eh. Hindi mawawala. Ipaglalaban mo. Ba't ko sinasabi to, mga kababayan? Hindi ko sinasabi to para ipagmalaki ang sarili ko. Hindi yun. Sinasabi ko sa inyo to kasi maraming naninindigan na vlogger para sa inyo. Para sa mga kababayan natin. Kasi kayo naniniwala sa amin. Kayo ang aming tawag dito, nagpo-provide ng aming sahod sa pamamagitan ng views. Yung iba sa pamamagitan ng membership. Maraming salamat po. Palakpakan nyo ang nagpapamember. At least kayo ang nagbabayad sa amin. Lahat naman tayo kailangan ng pera eh. Pero kayo ang nagbabayad. Taong bayan na nagbabayad sa amin. Yung mga midya-midyahan dyan, sino nagbabayad? Politiko. Kaya tingnan ninyo, pag nagsalita ang mga Duterte, hindi nyo ba napapansin? Pag ang Duterte nagsalita, ang gagawin nila pipick upin. Bakit? Alam nilang news magnet ang mga Duterte. Pangalawa, pag binanata nila Duterte, may kita sila doon sa kanilang mga amo. At pag minali nila si Duterte, may kita sila doon sa amo. Tapos may views pa sila. Ganon sila eh. Nagkukumahog sa pera. Kaya huwag kayo maniniwala na ang kurap lang ay etong mga politiko. Kurap din yung mga media na yan. Sagad sa buto yan. Di ba? Kahit nga po mismo si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew po, kilala nyo naman kung pag-aaralan ninyo ang dokumentary ni Lee Kuan Yew, alam mo, isa yan sa mga talagang hinangaan ko. Malupit talaga yung leadership ni Lee Kuan Yew. At yan ang una niyang napansin. Ang mga journalist sa Pilipinas, ang mga media, corrupt sa Pilipinas. Kaya nga, vlogger ang sandigan natin. Tapos sasabihin ng ilan dyan, vlogger ka lang. Yung kalaban mo, congressman. So, ibig mo bang sabihin, pagka-congressman, mataas na? Ganun ang pananaw ninyo? Ganun ang inyong thinking? Abay, tangin na niyan. Magkakaiba pala tayo ng pinaglalaban dito. Huwag niyong kakalimutan, vlogger ang nagpanalo sa 2016 election kay Pangulong Duterte. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Hindi congressman, hindi mayor, hindi gobernador, kung hindi taong bayan sa pamamagitan ng mga vlogger. Kaya huwag niyo nilalanglang ang mga vlogger. Ito, panoorin natin to kasi ito, pasok. Muling nagpatutsada si VP Sara Duterte laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbestigahan ang gobyerno. Yun daw ang dahilan kaya't hindi natitigil ang mga protesta. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa issue ang Office of the President ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila imbestigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, ang halimbawa niyan, di ba, yung kay Magalong, nung medyo tatamaan na, mukhang ang direksyon ni Magalong papunta ng Malacanang. Ginawan, inimbentohan. Di ba? Ngayon po, si Chavit Singson, nireveal niya yung Ilocos sa mga katiwalian dyan sa norte. Di ba? Ano nangyayari? Kita ko ngayon, dinidiin ng media yung issue na nasa kanya na meron daw siyang parang construction. Tapos nilinaw nga niya, ang ganda ng pagpalinaw niya. Sandali, wala kang budget na ibinibigay dyan eh. Paano magkakaroon ng ghost project dyan?
Hindi nga binibigyan. Bigyan nyo kami, sisiguraduhin tapos yan. O, di ba? Ngayon, kung ano ang issue nila doon, kasi may construction daw. Matagal naman na yun. I mean, noon pa, kanila na yun. At noon pa, ibig sabihin, hindi yan yung naging congressman ka, naging governor ka, tapos nagkaroon ka ng construction. Hindi ganun. Alam naman natin na negosyante ho talaga si Manong Chavit, kaya yumaman ng ganyan eh. Not because of being corrupt. Mayaman siya because negosyante siya. Kita mo nga makipagpustahan eh. I mean, sa boxing. Di ba? Oh, tapos ngayon, siya na. Every time na merong direction going to Malacanang, asahan mo, pumipreno sila. Ma'am, matakin mo ha. Takin na si Romualdez nga gagawing state witness. Di ba katarantaduhan yun, mga kababayan? Romualdez gagawin mo state witness? Mamaya, pa-explain ko sa inyo. Meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalo't ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya nung sarili niyang speech, na mahiya naman kayo, at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulla na muling buhayin ang investigasyon sa Formally Scandal, di pinalampas ni VP Sara. Kung sincero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang investigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education, lalo't ayon kay VP Sara, kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang contractor rito. Paniwala ng bise, ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Tama yun, di ba, mga kababayan? Kaya alam mo, nung pagpapanoorin mo yung buong video ni VP Sara Duterte, kung bakit niya sinasabing bakit di siya nananawagan ng Marcos resign? Hindi dahil sa ayaw niya. Baka kasi, yan yung twist ng iba dyan eh. O, kita nyo na, mismo si VP Sara Duterte, ayaw ng Marcos resign. Kasi ayaw niya, gusto niya si Marcos. Tanginang niya. Pakinggan nyo kasi yung buo. Sinabi niya yung ayaw niya, it's because wala namang mangyayari. Sa madaling salita, makapal ang mukha ni Marcos. Yung tatay nga niya, inabot ng 20 years na sinasabihan ng Marcos resign, hindi nag-resign. So sabi nga niya, nasa DNA na nila yan, yung makapal ang mukha. Oo, yan ang sinabi niya papanoorin natin yan. Yan ang sinabi niya. Tapos, ang talagang panawagan ay yung drug test. Di ba? Kasi at least, doon sa Marcos resign, pag hindi ka nag-resign, pwedeng there are a lot of reasons. And it's really parang ligtas ka doon. Lusot ka doon kung hindi ka nag-resign. Sabihin mo lang, simple lang sasabihin nila, sino ba yung nananawagan ng Marcos resign? Kukunting tao lang yan. Ganyan, di ba? Malusot Pero sa sinasabing drug test, yung hamon na drug test, pag hindi ka nagpa-drug test, may ibig sabihin. Di ba? Nakukuha nyo yung kung bakit ay hindi nanawagan ng Marcos resign si VP Sara Duterte at nanawagan ng drug test si VP Sara Duterte. Kasi nga, pag humindi ka doon sa drug test, takot ka. Hindi kasi ako, halimbawa, amunin ako ng drug test. Anytime. Basta doon sa lihiti mo tayo, hindi yung kontrolado nyo yung ospital na yun. Baka mamaya kontrolado nyo, paltan yung ihi ko, paltan yung dugo ko, yung buhok ko. Diba? You understand? Anytime. Kasi alam ko naman, hindi ako nagdodroga. Diba? Wala akong bisyo. Ang bisyo ko magserbisyo tulad ni Senator Bongo. Hindi, totoo naman Wala tayong ganyan. Hindi natin yan sinubukan sa ating buhay. Yan ang masasabi ko, hindi natin yan sinubukan. Kahit nung elementary, high school, hindi natin. Ang pulburon lang na kinakain ko yung Goldilocks. Oy, promotion yun, hayop ka. Hindi, kasi masarap talaga yun, di ba? Bikini men. Gago! Totoo naman di ba? Bakit kaya ayaw ni Marcos? Ako, hindi nga lang dapat si Marcos ang i-drug test. Dapat si Romualdez, si Sandro, si First Lady, dapat yan, hamunin ng drug test. Hindi kasi alam nyo,
Sandali, sinisigurado ko lang yung bibitawan ko salita. Kasi sa mga mayayaman, sa kanila, hindi ko sinasabing itong mga binanggit ko ha. Sa mga mayayaman, yung cocaine, hindi drug sa kanila yun. Ano lang sa kanila yung parang normal, parang sigarilyo. Parang ganun. Parang hindi siya parang bisyo ang mag-cocaine. Parang normal lang. Di ba? Pero ang problema kasi, kung ikaw ay public servant, it will cloud yung judgment mo sa mga bagay-bagay. Di ba? Ako nga, dapat nga, kahit sa mga opisyal ng gobyerno, una, hindi lasinggero. Di ba? Hindi babaero. Pwede naman na tayo. Pwede naman. Tinitingnan ko lang kung may bad benefits ba. Kasi yung lasinggero, may bad, talagang, lasinggero, iba yung umiinom sa lasinggero. Yung lasinggero, paggising pa lang ng mata, nagmumumog na ng gin. Yun yung lasinggero. Yung hindi siya pwedeng hindi lasing. Yeah. Alam niyo yan, may mga tatay kayong ganyan. O, diba? Pero, sige, tanggalin natin yung babaero kasi questionable pa yun. Alam mo naman na sinasabi ng iba, yung babae nakakatulong yun sa paninilbihan sa bayan. Sa questionable pa yun. Pero yung babae, lasinggero, yung sugarol, yan. Kasi sugarol, pera yan eh. Yeah? Dapat yan talaga tinatanggal. Pag may ganyan, questionable yan sa mga politiko o sa government official. Lalong-lalo na kung nakakokain. Tama, mali? Tala, iginiit din ng bise na hindi niya umano pakawala o kontrolado si Cavite Congressman Kiko Barzaga na kilalang kritiko ng Pangulo. Tingin niyo ba sa personality ni Congressman Ang tindi nito, read between the lines, mga kababayan. Read between the lines. Kiko Barzaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man. Barzaga, he is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan, alam mo mga kababayan, kasi sinasabi nila si Barzaga daw ay bata ni BP Sara. Hindi po, hindi. I mean, eto na lang. Alam nyo naman po to the core, I am a Duterte supporter and I will never deny that. And I will be proud of that. Bakit? Ito lang yung presidenteng, si Pangulong Duterte lang ang presidenteng talagang merong sincere na puso sa Pilipinas. I am not a Duterte supporter because I'm a fanatic. I'm not like that. Hindi ako ganun. Hindi ako yung tipo ng tao sip-sip lang. Naniniwala ako kay Pangulong Duterte because of what he did in our country. Sobra eh. And I'm a witness to that. In public eyes and in private. The same. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Sabi ko nga sa inyo, wala pa ako sa issue ng politika sa buhay ko. Ang dami ko nang nakakausap na politiko because of my job as a manager of an entertainer. Di ba? Nagpupunta kami kung saan-saang lugar. Ang dami kong nakaaway ng mga politiko dahil ang paplastic na mga hindot na yan. Yung sa mga tao, ang babait, pero ang mamanyakol, at pepuwersahin ka pa, muntikan pa kami magkabarilan ng isang politiko dyan eh. Sa totoo lang, hindi ko na lang sasabihin ko saan. Sa bandang maraming flood control. Ghost flood control. Yun. Di ba? Oo, pinaligiran ako. Akala nila, ako lang mag-isa. Hindi nila alam, yung nakapaligid sa akin, may mga nakapaligid na sa kanila doon. Munti ka na magkabunutan. Bakit? Ayaw ko lang daw mag-stay yung Mocha Girls dahil gusto nilang makainuman nung mayor na yun. Ay putang ina mo kang mayor ka, wala sa usapan yan. Bawal sa amin yan eh. Yung after show, mag-i-stay ang Mocha Girls, bawal sa amin yan. Ay, sabi ko, sige. Sabi ko, mayor, pasensya na ho. Pero we have to leave. That's in our contract. Hanggang pinaligiran na ako ng security, sinabing, hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Ganyan. Sabi ko sa inyo, ready na ako eh. Ready na ako tumakbo. Hindi, totoo naman. Ready na ako tumakbo kasi bahala na yung mga security ko din sa kanila. Mag-anuhan na sila dun. Ganon katindi ang mga politiko sa Pilipinas. Sinasabi ko lang sa inyo ito para maintindihan ninyo na ganyan talaga. At si Pangulong Duterte ang talagang ginagalang ko. Mantakin mo ilang beses kami pumunta sa Davao noon. Never pinatawag ako. Never pinatawag ang Mocha Girls at binanyak. Ganon. Oo, babaero daw siya. Pero hindi ganon. Nabastos. Iba kasi yung babaero na yung nagkakagusto. Hello, hi, ganon. Pero pag aayaw na sa'yo, babastusin mo. Hindi ganon si Pangulong Duterte. Nakita ko yan nung kanyang paninilbihan. During the ino-observe ko yan. Ilang beses din ako nakapasok sa Malacanang noon. Ino-observe ko kung paano siya si Mocha nandun din. Nasa cabinet meeting din si Mocha. Nakikita niya kung paano dumiretso si PRRD pag hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng tao niya. Ganun katindi. Kaya ginagalang namin yan. And I'm proud Duterte supporter. Maninindigan ko yan. Hanggang kaduluduluhan.
Kahit babuyin pa nila yung sibat, binababoy nila yung DD shit, ganyan. Wala akong pakialam sa inyo. I am a DDS. Legit. To the core. At si VP Sara Duterte, susuportahan ko yan. Bakit? Nakikita ko yung ama niya sa kanya. Better pa. Ito, to be honest ha, nakikita ko yung ama niya sa kanya at better pa si VP Sara Duterte. Better pa. Kaya I really want and I will push for her to be the next president of this country. Sagad sa buto. Kung tao ni VP Sara Duterte si Kiko Barsaga, hindi ko na sana pupunahin si Kiko Barsaga. Kasi alam nyo naman legit ako eh. Di ba? Pero bakit ko pinupuna? Pinuna ko lang naman as a constructive criticism because I want him to level up. He is a good and potential leader and he could be the next president in the future. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Basta he has to level up. Kasi yung tapang na andun eh. Naandun na yung tapang, nandun na yung ano niya, yung pagiging malasakit niya sa Pilipinas. Kailangan mo na lang ng dagdagan ng experience, integrity. Kailangan mo na lang dagdagan pa ng sacrifice. Ganun eh. Kaya nga, dapat hindi tayo kasi yung iba sa atin, panatiko na. Huwag tayong panatiko. Pag nakikita natin yung leader na, uy, may potential to, huwag naman kagad, yes man. Alam niyo yung yes man? Yung, alam mo nang minsan may mali, yes man ka pa rin kasi lang gusto mo lang sumipsip. O gusto mo lang, kasi hindi ko alam kung gusto mo sumipsip o tanga ka lang talaga. Pero yes man ka lang ng yes man. Huwag tayong ganun. Kung may nakikita tayong maganda, pag meron tayong nakikitang rough edges, pakinisin natin. Para mas maganda pa, gumanda siya. Importante yun, mga kababayan. Kaya ito si VP Sara Duterte, ang ganda ng bitaw niya dito eh. Si Kiko Barsaga is a man for himself, parang ganun. Sa totoo lang, yun din ang sinasabi ko eh. Si Kiko Barsaga, wala siyang affiliation. Para siya sa sarili niya. Ibig sabihin, siya yun eh. Siya na yun. Oh, maganda yan. Kasi, at least, kasi yung iba, dinidikit, diba? Halimbawa, si Magalong, ano ginawa nila? DDS yan, kaya ayaw. Yun ba sinasabi ni Trillanes? DDS yan, kaya ayaw niyang banata ng mga Duterte. Ganyan sila eh. Ito naman. Si Kiko Barsaga, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ganyan ang ugali ng mga dilawan at pinklawan. Huwag tayong ganyan. Dapat tayo ay patuloy natin suportahan yung mga nananawagan ng pagbabago sa bayan. Di ba? Si Magalong, kita naman natin, actually, mas pinklawan pa nga siya. Kasi mga kasama niya, nasa paligid niya, para mga pinklawan. Pero okay lang. As long as he will fight for corruption and he will name names. Di ba? Okay yun. Laban natin yan. Ipaglaban natin yan. I don't care. Kaya nga medyo gumanon ako kay Vico Soto ng konti. Ako, kilala niyo ako, ilang beses kong pinuri si Vico Soto sa page na ito, sa channel na ito. Sabi ko, ito may potential din maging leader. Gusto ko rin to kasi ang ganda ng ginagawa niya sa Pasig. Ako, believe talaga ako sa ginagawa niya sa Pasig. Na-disappoint lang ako doon sa step niya sa hearing na tila si Diskaya lang na nakita niya. Wala naman akong problema kung talaga si Diskaya ang talagang may kasalanan. Okay, ikulong niyo yan hanggang mabulok siya sa impyerno. Wala akong problema dyan, di ba? Okay yan. Pero yun lang yung nakita ko sa kanya. Hindi niya binanggit kung sino mga congressman porket naandun siya sa Congress. Parang sabi ko nga, patay kang bata ka. Medyo kulang pa ng yagballs ito ah. Ang kaya niya lang banatan yung mga kalaban niya sa Pasig. Pero yung mas matataas na mga congressman na parang medyo tumiklop. I hope I'm wrong. I hope I'm wrong and someday mag-iba ang ihip ng hangin medyo lumab. Kasi mahirap talagang kalaban ng mga congressman. Maniwala kayo sa akin. Halos yung tinatawag di ba ang power of the purse? Nasa kanila kasi ang budget eh. Kaya nga maraming mayor din sumisip-sip eh. Dahil sa national budget, kontrolado ng mga congressman yan. So ibig sabihin po mga kababayan, pag kinontra mo yan, walang budget sa local government. Delikado ka dyan. Pag kinontra mo presidente, delikado ka dyan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.